Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, nagsalita po mga tambay, ito pong isang general mga kababayan. Ito pong isang general ng PCMC na si Feliciano Lasso mga kababayan, na ang kanila raw pong suporta at nangangako po sila mga tambay ng katapatan at magiging tapat daw po sa pamahalaan at syempre po at sasamahan daw po nila ang pamahalaan sa tunay na pagbabago ng bagong Pilipinas mga kababayan. At talagang ipinangangako na po nila ang kanilang katapatan sa bagong Pilipinas. Pero hindi po nila ipinapangako ang katapatan nila sa taong bayan na nagpapasweldo, nagpapalamon, at yung sinasabing puprotektahan kanila umano. At syempre po, umapila rin po. May apila naman ng Pangulo sa kanila. May apila po si Bongit. Pakinggan din po natin yung apila ni Bongit sa AFP mga kabayan. Pakinggan po muna natin itong general mga tambay. Ito pong si Feliciano Lasso mga kabayan. Ibang klase. Ibang klase talaga pong ito pong mga tao na ito, itong mga men in uniform natin para po yung mga nangangarera ng kabayo. Isang direksyon lang po ang tinitingnan. Hindi po nakikita ang kasamaan, kawalanghiyaan, pagnanakaw at ang bisyo pa na pulburon ng kanilang commander-in-chief. Ganun po talaga mga kabayan. Ganun po talaga. Unbelievable. To personally express our heartfelt appreciation, a simple thank you may not fully capture the depth of our gratitude for your dedication and love for our soldier. But as our return, sir, we assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose, and undivided in service to the nation. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. And we always full adherence to the rule of law. We continue to advocate for the professionalization of our soldiers and fully support the government's campaign to end internal security challenges and defend our country and any external threats. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Our beloved President, sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, welcome po sa ating lahat. Yan po mga tambay Kasama po sila mga tambay at nagpapasalamat po mga tambay si Feliciano Lasso mga tambay sa napakaganda po na ginagawa ng pamahalaan sa kanila ng Pangulo. Sila po'y alagang-alaga at syempre po sinusuklian po nila ang pangangalaga ng Pangulo daw sa kanila na si Bongit. Kaya po kasama at hindi sila iiwanan lalong-lalo po sa bagong Pilipinas mga kabayan. Bago na nga po Bakit po hindi na bago? Kasi po history ng ating bansa, first time dahil nga po sa pagbabago ay nagkaroon po tayo ng Pangulo na mayroon pong bisyo na pulburon na tinatawag po ng kanyang ate na si Bongit at takot na takot po magpa-hair follicle test sa harapan at sa harapan po mismo na live ng taong bayan siya magpapatest ay kinatatakutan po mga kababayan. At ito naman po ang hiling niya mga kababayan sa AFP mga kababayan. Humihiling naman po siya. Ibang klase po. Ibang klase ang AFP natin ngayon. Ano ang aasahan ng taong bayan sa AFP? May aasahan pa ba mga tambay? Kahit ano po ang hiyaw natin mga kabayan, kahit po ubusin taon-taon ang ating budget, ay wala pong makikita dyan ng AFP.
Kahit po maubos na maubos, taon-taon at magkabaon-baon tayo sa utang para pag nanakawin ng mga demonyong ito, ay tuwan-tuwa pa at proud na proud pa ang mga AFP, mga tambay, ang sandatahang lakas. Proud na proud pa po sila. Kaya nga po bantay sarado po nila ang Malacanang. Ito po, pakinggan po natin si Bonget, mga tambay. Ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng Ulitin po natin para maganda. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang panawagan ni PBBM sa traditional dinner kagabi sa Malacanang kasama ang AFP Council of Sergeants Major. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Ayon sa Commander-in-Chief, sa gitna ng mga hamon na ito, dapat manatiling tapat sa konstitusyon ng hukbong sandatahan. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Nagpasalamat naman si PBBM sa AFP personnel sa kanilang matapat na pagseserbisyo sa mga Pilipino. Bilang tugon, muling tiniyak ng AFP ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa bansa at hindi padadala sa anumang ingay sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag. Yan po, napanood na po natin yan. Si Sir, mga tambay, ang galing sa flag daw po sila, mga babayan, at sa taong bayan sa Pilipino. Pero nakita po natin, mga tambay, ang Pangulo, ang tinatawag na Bonget, mga babayan, yan, yung kanya pong mga issue ay kailangan hindi po paniwalaan ng AFP, mga babayan. Hindi po kailangan paniwalaan. Wala pong issue siya ng pagnanakaw at hindi po totoo ang sinasabi ni Saldico na siya po ay kumukolekta ng bilyon-bilyong mali-malitang pera. Buwan-buwan, mga bayan, buwan-buwan. Kasama po ang kanyang asawa, kasama po ang kanyang anak, at kasama rin po ang kanyang pisan. Mga kababayan, hindi po totoo yan. Kaya nga po proud na proud po ang ating AFP sa kanilang Commander-in-Chief na tinatawag pong bangag at bongit ng Senadora Amy Marcos. Wala rin po nakikita ang AFP, mga kababayan, na ang kanilang Commander-in-Chief ay itinuturo po na gumagamit ng pulburon ng senadora na tinatawag na bongit. Wala po. Ganyan po katindi po ang mga kasundaluhan. Tapat na tapat po sila sa ating bansa. Tapat na tapat po sila sa Pilipino. At naglilingkod po talaga sila sa Pilipino. Kaya nga po tanggap na tanggap ng AFP ang mga pagnanakaw ng mga politiko. Tanggap na tanggap po nila ang napakaraming korupsyon. Mag-aapat na taon, mahigit 3 taong korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon, ang naibubulsa ng mga demonyong politiko umano sa pangunguna na po umano ng kanilang Commander-in-Chief na may karga pa na pulburon, ay bukas palad po nilang tinatanggap at proud na proud pa po ang ating mga men in uniform sa kanilang Commander-in-Chief. Wala pong pakialam ang Commander-in-Chief sa milyon-milyon, mahigit 100 milyong mga Pilipino. Wala po silang pakialam na ninanakawan ng mga Pilipino. Niwawalang hiya ang ating pong saligang batas. Kayang-kaya po nilang i-bend the law, break the law, para lang pumabor sa kanila umano, sa kanilang mga kapakanan at sa kanilang mga ambisyon. Hindi po ba? Grabe. Grabe po ngayon ang AFP, mga tambay. Palibasa ay nagpapasalamat po sila. Mismo sa bibig na po ng AFP, nanggaling po ang pagpapasalamat po nila dahil alagang-alaga po sila ng pamahalaan. Kaya po ibinabalik po nila sa pamahalaan kay Bongit ang katapatan po nila. Lalong-lalo po doon sa pagbabago na gusto nilang mangyari sa ating bansa. Kasi gusto po yata ng AFP na talagang bagong-bagong Pilipinas na. Open na po ang pulburon,
Open na po ang mga kriminal. Open na po ang makakaliwa sa ating bansa. Kaya bago na eh. At syempre po, tanggap na tanggap din po ng Men in Uniform ang kahihiyan ng Pilipinas sa buong mundo. Tanggap na tanggap po nila. Kaya po nilang lunukin lahat ng ating mga Men in Uniform kung gaano na po kahiya-hiya ang ating bansa sa buong mundo. Pinag-uusapan na po ang ating bansa na napakakurap ng ating bansa, ang ating gobyerno. At syempre, yung bisyo ni Bongit ay pinag-uusapan sa buong mundo. Dahil ayaw naman tuldukan ni Bongit yung kanyang bisyo para ipakita sa buong mundo na hindi talaga siya gumagamit. Di ba? Pero tanggap po ng Men in Uniform yan. Tanggap po ng AFP. Proud na proud pa nga sila eh. Sumasaludo sila sa kanilang Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at korupsyon. At tanggap din po nila ang ating kahirapan. Tanggap din po nila na bagsak ang ekonomiya natin. Baon tayo sa utang. Walang nagtitiwalang mga malalaking investment o investor sa ating bansa. Walang pumapasok na malalaking investment. Tanggap po nila yan. Ganyan po katinding mga laga magprotekta ang Men in Uniform. At hindi natin halos nakikita yan na tayo'y pinuprotektahan yan. Hindi po ba? Lalo-lalo pag may kalamidad, na pagkikita po ba natin halos lahat yan sa kalamidad? Hindi kaya? Ibang klase. Ibang klase po ngayon itong mga tao na ito. Yung mismong pinakakain mo, pinag-aaral mo, binibigyan mo ng napakaraming pabor, may mga allowances, may mga retirement, may mga pabahay, puro galing sa buwis ng taong bayan. Pero yung katapatan nila, doon sa nagbibigay daw po sa kanila ng napakagandang pabor, samantalang ibinibigay din ni Bongit sa kanila, ay galing din sa taong bayan. Galing din sa Pilipino. Yung ibinibigay ni Bongit. Hindi naman niya pera yun. Sa katunayan, nagnanakaw pa sila. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Lahat po ng mga pagnanakaw na nangyari sa ating bansa, bisyo, pulburon, at trilyon at daan-daang milyong pagnanakaw nila, mababaliwala lang po pala lahat ito. Kung titingnan po natin at pakikiramdaman mo ang body language ng Men in Uniform. Nakita po natin ang kanilang galawan at sayawan. Tanggap na tanggap po nila ang pagnanakaw ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Tanggap na tanggap pala nila umano. Okay na okay pala sa kanila. Hindi sila sasawsaw sa politika, lalong-lalo kung ninanakaw na ang pera ng taong bayan. Okay lang po pala sa kanila dahil hindi sila sasawsaw sa politika kahit ninanakawan ng mga Pilipino. Dahil siguro yung ninanakaw ng mga demonyong politiko sa ating bansa ay nababahagian yata din sila. Hindi kaya? Kaya po ganyan ang pananaw na ngayon. Iba na po ang pananaw ngayon ng mga Men in Uniform. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang mga Men in Uniform nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay serve to the people, sa mga Pilipino nagsisilbi. Pero ngayon, mas priority nilang maglingkod doon sa ipinagmamalaki nila na hindi sila pinababayaan ng kanilang Commander-in-Chief sa lahat yata ng hinihiling nila o may mga bonuses pa o mano. Kaya ang katapatan po nila ay para pong hustisya rin, mga kabayan. Yung timbangan po nila na katapatan ay para pong may kiling dahil meron po yatang pulburon doon at maleta na pera. Unbelievable. Kaya po, proud na proud po kami. Proud na proud po kami. At proud na proud po si Kamanong sa mga taong ito. Kayang tanggapin lahat ng kahihiyan.
kahihiyan sa bansa at sa labas ng bansa. Kaya-kaya po nilang tanggapin ang kahihiyan. Ganun po talaga eh. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, ang mga men in uniform po natin ngayon ay para po mga kabayo. Mga bay, lalo-lalo yung ginagamit po pangkarera. May mga takip. May mga takip yan. Mga bayan, kung sino lang po ang kumukumpas at naghihila nung tali, di ba? Yung gumagalaw nung tali doon sa kanilang ulo, mga tambay, yun lang po ang sinusunod nila. Pero, pagka sila po nagsalita, wala po silang bukang bibig na sila po ay para sa Pilipino. Naglilingkod sila sa Pilipino, sa kanilang tinatawag na kanilang institusyon. Sumusunod din sila sa konstitusyon. Pero, ngayon, mga kabayan, ikukulong ka pa nila pag minalas-malas ka. Ikukulong ka pa ng mga taong ito, ng mga men in uniform. Lalo-lalo na pagka ikaw ay nagpapahayag ng Marcos resign. Marcos resign. Dahil yan ay bangag at magnanakaw umano. Bawal na bawal po yan. Baka makasuhan ka ng inciting to sedition pag minalas-malas ka. Pero pinoprotektahan ka nila. Protektado nila ang Pilipino. Ganon po sila maglingkod ngayon. Muli po mga tambay, yan po ang nasaksihan po natin. Talagang grabe po ang men in uniform, lalo-lalo po ang AFP. Ito pong grupo po ng mga majors, mga colonel, yan po yan, mga general, colonel, majors na mga AFP ay nagsalita at nagbigay ng katapatan sa kanilang commander-in-chief na tinatawag na bongit ng Senadora Amy Marcos. Ibang klase, no? Mas masama pa, lumalabas po ngayon sa ating bansa kung sino yung ninanakawan at kung sino yung nagsasabi ng totoo, ay siya pa ngayong masama sa kanila. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo mga kababayan. Ingat-ingat, nakakalungkot man po na ganito po ang naririnig natin sa ating pong mga men in uniform na sila po'y magsisilbi para sa Pilipino. At syempre po, sa lahat ng espeto ng Pilipino, kung ninanakawan ka man, ay magsisilbi sila. Pero ngayon, hindi na po. Ganun po talaga. Pagka nabudol ka, ay talaga napakasakit tanggapin na mismo yung mismong binoto mo ang bubudol pa sa'yo. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.